Magandang araw. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga negosyo o maliliit na negosyo gagaya na lamang ng isang sari-sari store. So, ang sari-sari store ay napakahalaga sa ating komunidad sapagkat dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan gaya na lamang ng mga mamimili. Ngayon ay talakayan natin ang mga mahalagang aspeto sa pagpapatakbo ng isang sari-sari store at paano nito naaapektuhan ang iba't ibang salik gaya na lamang ng mga kita, presyo at kompetisyon at mga mamimili sa komunidad. Nga punte, narami mga pangutana patungkol po sa inyong negosyo. Giunsa nimo pagdumala ang imong puhunan te aron magpadayon ng imong negosyo po. Pangalan kabalo ka sa ari pagbahinlahin, no? Dayon himuon ang mabaligya nga kanang maganansyan gyud. Sa barato apan labian para magustuhan sa customer. Nay, mayang hapon. Giunsa nimo pagdumala sa imong negosyo nga para dili malugi o ang puhunan naara pod? Kinanglan kung manegosyo ta, banan ginato gugma, no? Kaya kinahanglan higugma nimo imong trabaho, warang trabaho may gugma nimo. Dahil kinahanglan ang imong paghimuon nga baligya kadtog yung silabol. Silabol og gamian aron ang mga customer magbalik-balik o klaro gid nga makaganansya. Nay, giunsa nimo pagpili sa mga supplier nga makahatag og barato ug kalidad nga produkto? Kinahanglan matugi ka sa mga tindahan nga wholesaler, kung sa mga groceries, kung adto ka sa mga ulayan, kinahanglan dito gid ka sa tagiya sa mga produkto para makabarato ka. Kung sa isda puro karne, dito gid ka sa mga financer para makadaginot ka ug aron makaganansya ka sa imong. Unsaon nimo pag-atiman sa imong mga suki aron mobalik sila og mugpadayon sa pagpamalit? Kinahanglan imo silang atiman na og maayo, panggaon o serbisyuan nga puno sa pagmahal, gilabi na gyud sa pag-atiman sa pagkaon. Kinahanglan ang pagkaon lamian para mabalik-balik ang mga customer. So, Nay, unsay imong buhaton kung adunay mga kompetensya sa imong palibot? Okay lang. Kaya negosyo normal gid na, no? Walay negosyo nga walay kompetensya. Ang imong naon-naon na ayaw pagmantawa ang uban, no? Kung unsang nanila, kung dili ang imong baligya, mura na imong nihalat sa Ginoo. Pero ang Ginoo na mo magubad sa tanan. Dayon kinahanglan yung pagkaon lamian gyud. Mura ginapod ka garantiya sa kumbaligya diri. Lamian ang baligya ug barato pa gyud. So magbalik-balik kita ang customer. Unsa ang mga produkto nga labing halinon sa imong tindahan ug nganong kini mao ang gusto sa mga mamalitay? Ang among mabaligya nga halinon mao ang pagkaon ug ang snacks. Tungod kang among pagkaon gawas nga lamian, barato pagayod. Ug sama sa among snack, barato po, affordable sa mga estudyante. Ug most of all, ang tanan namong baligya, before mi nagprepare ri ana, mo ginanghalat sa Ginoo. Ano ang nakikita mo sa karamihan ng mga manggagawa ngayon? Ang
mga manggagawa ngayon ay nagiging metikuloso sa pagpili ng mga supplier at distributor para sila ay makatipid sa gastusin o puhunan para hindi sila malugi at makakita pa rin. Ano ang kanilang mga karanasan, kahirapan at pinagdadaanan? Ang pagpili at paghahanap ng mga supplier na makakatipid sila sa bilihin o sangkap para sa mga kanilang mga produkto. Pahirapan rin ang pagpresyo ng produkto nila sapagkat iniisip nila ang presyo nito at kung bibilihin pa rin na ito ng mga mamimili kapag tinaasan nila ang presyo ng produkto. Bakit may aktivista? Ang pagtaas ng mga sahod ng mga manggagawa ay maaaring magresulta sa mas mataas na gasto sa produksyon na maaaring maipasa sa mga mamimili bilang mas mataas na presyo. Ang pangkalatang pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa ekonomiya ay kilala bilang inflasyon. Ang inflasyon ay maaaring magresulta sa mas mataas na presyo ng mga bilihin dahil ang mga negosyo ay kailangang magtaas ng presyo upang mapanitili ang kanilang mga kita. Ano ang kanilang ipinaglalaban? Nais nila ang akses sa mga kalakal at serbisyo na abot kaya sa kanilang budget. Gusto rin nilang ipababa ang presyo ng mga produkto upang mapapabari nila ang kanilang mga paninda. Ang mas mataas na presyo ng sangkap ay dahilan sa pagtaas rin ng presyo ng kani-kanilang mga paninda. Ano ang kalimitang problema sa hustisya? Ang pagmamanipula ng presyo ng mga supplier at distributor gaya ng price gouging o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng labis sa panahon ng kakulangan o emergency. Dito mas nakokontrol ng mga supplier ang presyo ng paninda, kaya nagmamahal rin ang mga paninda ng mga small-time business owners. Paano ito ipinararating sa mga tao sa nakakataas na antas ng pamahalaan? Maaaring sumulat ng liham ang mga individual o grupo sa mga opisyal ng mga gobyerno tulad na lamang ng mga senador, kongresista o mga opisyal ng mga ahensya tulad ng DTI. Maaari ring personal na bisitahin ng mga individual o kinatawan ng mga grupo ang mga opisina ng mga opisyal ng gobyerno upang ipahayag ang kanilang mga hiling. Bilang isang negosyante o tindero, mahalaga ang maalamang pagpapasya at epektibong estratehiya upang mapanatili at mapalago ang negosyo. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng puhunan, tamang pagpili ng mga produkto, at mahusay na pakikitungo sa mga mamimili, ay mas mapapatibay ang iyong negosyo at mas makakatulong sa komunidad. Ang tagumpay ng isang maliit na negosyo ay hindi lamang nakasalalay sa kita, kundi sa pagiging bahagi nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa paligid.